Hello science fans and welcome to Science's Corner. Ngayon medyo mas relax tayo, mas reflective or mapag-alala para mas malaman natin ano nga ba ang buhay ng isang scientist behind the superhero costume na lab gown na sinusuot namin sa pang-araw-araw. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. At ngayon ang pag-uusapan po natin ay medyo personal pero sa tingin ko ay importante pa rin para mas maintindihan nyo ang motivations ng mga scientists dito sa Pilipinas. Gusto ko pong pag-usapan natin ang importansya kung bakit natin kailangang mag-build ng spaces para mas dumami pa ang tao sa STEM community. Ano ba talaga yung realidad ng mga kababaihan sa STEM dito sa Pilipinas at pati na rin sa buong mundo. And kung paano ang curiosity, kahit yung hindi natin ine-expect or inaasahan, ang siyang napapanatiling buhay ang science communities natin. Sa episode po na to, pagkukwentuhan natin ang tatlong bagay. Bakit ko nga ba sinimulan ang Scientia Thesis Grant? Ano nga ba ang status ng kababaihan sa STEM? And isang fun audience question, meron daw ba talagang devil fruit na katulad ng sa One Piece ang meron ngayon sa mundo? So, bakit ko nga ba sinimulan ang Scientia Thesis Grant? Buong buhay ko po, isa po akong scholar. And kung tutuusin po, hindi ko po mararating ang mga naabot ko na ngayon kung hindi po ako nasuportahan ng iba't ibang institusyon at mga tao sa paligid ko. Kasi ang scholarship, hindi lang naman siya pagbibigay ng tuition fee para makapag-aral po ako. Binigyan po niya ako ng access sa high quality education, pero binigyan niya rin ako ng stability at yung kalayaang mag-focus sa aking pag-aaral kaysa mamroblema pa sa ibang bagay. Pero kahit grateful po ako na na-experience ko yung scholarship na yon, aware po ako na hindi lahat ng tao ay may access dito. Sa bawat estudyante na nakaka-receive ng suporta, ang dami pong tahimik na patuloy lang yung paglalaban. Pero hirap na hirap pa rin pong makahanap ng funding, lalong-lalo na po pagdating sa thesis kung saan mas konti pa po yung available na opportunities. Sa Pilipinas, lagi po natin pinag-uusapan yung access sa education. Pero hindi po talaga enough. Kulang na kulang po talaga yung dami ng scholarships natin at kumukonti pa po siya. Tapos, mas konti pa po yung available na thesis grants. Napakagastos pa naman po nito. At syempre, mas frustrating siya para sa mga kabataan kasi patapos na yung pag-aaral nila eh. Tapos kung hindi nila makukumpleto yung thesis, parang sayang naman lahat ng effort nila. Minsan nga, kung isipin, hindi naman talaga siya dapat tungkol lang sa talent at sa potential. Tungkol siya kung available ba talaga yung resources na meron tayo. Dahil nakita ko po yung gap na yan, kasi nga, scholar din po ako, kaya ko po naisip na pag may kakayanan na ako, pag meron akong platform, tatry kong maghanap ng paraan para makatulong. Pero apart from that, meron pa po talaga siyang mas personal na rason. Paraan ko po siya para i-honor ang aking mama Delia. Si mama po ay ang aking mami, ang aking nanay. Hindi po siya nakapagtapos ng college, pero naiintindihan po niya yung importansya ng pag-aaral, lalo na ng higher education. Kaya sinigurado niya pong kaming magkakapatid ay makakapagtapos ng aming pinag-aralan at in-encourage na rin kami na makapag-graduate education. Ang nakakatuwa pa po kasi kay mama, bukas po lagi yung pintuan namin, yung puso niya, yung wallet niya, pag meron pong nangangailangan, lalong-lalo na po kung para po ito sa kanilang pag-aaral. Matagal na pong wala si mama. Sadly, hindi niya po ako napanood makagraduate ng aking PhD. She left us May 2, 2005. And ang Scientia Thesis Grant po ang paraan ko to honor her and to keep her memory alive. Parang through this grant, nakakatulong po ako sa mga estudyante, sa mga batang babae na gustong maging scientist. Pero paraan ko rin po ito na para maramdaman kong hindi talaga ako iniwan or hindi talaga nawala si Mama Delia. Kasi nga minsan, para makatulong talaga tayo, kung kaya natin, tayo mismo yung maging support system na kinailangan natin dati or yung support system na pinangarap sana natin na meron tayo nung bata pa tayo. Okay, ngayon naman pag-usapan po natin ang estado ng mga kababaihan sa STEM. Let's step back. Tignan muna natin yung bigger picture. Globally,
1/3 daw ng mga scientists ay kababaihan na. Encouraging ito para sa iba, honestly, parang ang konti pa rin, pero hindi niya talaga napipaint yung buong picture. Pag nag-zoom in pa rin kasi tayo, makikita natin na sobrang konti or underrepresented pa rin ang kababaihan. Pag titingnan na natin yung leadership roles pagdating sa STEM. Tapos, mas konti din yung nasa mas mataas na academic ranks, katulad ng mga associate professor o kaya full professor. And then, konti lang din yung kababaihan sa physics, sa engineering, at sa iba pang technology-heavy na mga roles. Sa Pilipinas, syempre proud na proud tayo na maraming kababaihan na pumapasok sa STEM-related fields, and totoo naman kasi talaga yun. Pero hindi porket maraming kababaihan sa mga College of Science sa iba't ibang university sa Pilipinas, lahat na sila pumapasok sa career na magiging part pa rin sila ng STEM community. Pero bakit nga ganun? Kasi yung ibang barriers na gusto sana nating ma-overcome, hindi ganun ka-obvious. Mas mapapansin natin, merong limited funding opportunities para sa kababaihan. Kadalasan, na withhold or natatanggal yung funding pag nabuntis yung babae, pero pag yung lalaki nakabuntis, that's not necessarily the case. Unequal din yung access sa mentorship. Mas madaling makahanap ng magme-mentor pag lagi kang available versus kung may mga responsibilities ka pa sa bahay, which is true for most women. And yun nga, mas mabigat ang expectation sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa pagmamanage ng bahay. As much as we appreciate na marami ng lalaki ngayon ang nagsi-step up, pagdating sa management ng home affairs, mas mabigat pa rin ang responsibility ng maraming kababaihan. Kaya nababawasan ang oras nila na napakalimitado lang naman para sa kanilang mga karera. And syempre, nandun pa rin yung mga biases. Minsan hindi natin napapansin, minsan hindi natin naiisip na feeling natin mas okay pag lalaki yung nasa posisyon na ito kaysa pag babae. And hindi kasi siya pa isa-isa. Nagpapatong-patong siya. Kaya over time, kaysa ituloy yung laban, hindi naman shameful, mas maraming babae na iniisip na lang na okay, sige, path of least resistance, hanap na lang ako ng iba kong gagawin. Kaya yung mga conversations na to, relevant pa rin siya. Hindi kasi enough na binuksan lang natin yung pinto papunta sa STEM careers or STEM opportunities. Kailangan magkaroon tayo ng enough push para pumasok talaga yung mga kababaihan, magstay sila, and mag-thrive. Yung talagang bonggang-bongga yung career, hindi yung parang pilit lang. Kaya dun importante yung mga tinatawag nating targeted supports. Yung mga interventions, katulad ng Scientia Thesis Grant, maliit lang naman talaga yung nagiging impact niya. Pero, meron kasi tayong gustong ipakita. Maraming critical moments, mas kailangan ng kababaihan ng support. And pag kulang yung support na available, pwede nitong mabago yung direksyon or pupuntahan ng person. And syempre, naniniwala po kami na kahit pa isa-isang grupo or pa isa-isang estudyante lang ang natutulungan ng Scientia Thesis Grant, hindi lang talaga isang buhay yung naapektuhan natin. Umaasa po kami na nakakapag-create pa rin tayo ng tinatawag na ripple effect dun sa mga community, ng mga grantees, sa mga schools na meron sila, and pati na rin po sa mga taong nakakapanood ng videos natin at ng mga inspiring video updates ng ating grantees. Okay, maiba naman, something more fun. Punta na tayo sa science question of the day. Sabi ni Gomu Man, ang tanong daw niya ay, meron daw bang devil fruit, which is an item na makikita natin dun sa anime, sikat na anime, live action series sa Netflix and manga na One Piece, meron daw bang devil fruit sa totoong buhay? Yung devil fruit kasi astig siya, pwede siyang magbigay ng superhuman abilities sa mga taong nakakain sa kanya. So, right now, wala pa po tayong nadidiscover na prutas na kayang magbigay ng superhuman ability sa mga tao. So, wala pang prutas sa pag kinain mo, pwede kang maging invisible, or pag kinain mo, magse-stretch yung braso or katawan mo. Sadly, wala pa. Pero syempre, sa realidad na meron tayo ngayon, meron naman din tayo talagang versions ng extraordinary characteristics. Maraming halaman o kaya prutas ang nagpo-produce ng mga napaka-powerful na biochemical compounds. Yung iba,
nakakalason, yung iba pwedeng gawing gamot, and yung iba pwede talaga nilang baguhin kung paano nagfa-function yung katawan natin. For example, merong mga prutas, halaman, or gulay na pwedeng i-alter kung paano nagfa-function yung utak natin. Pwede nilang ma-impluwensyahan yung heart rate natin, parang kape. At yun nga, ginagamit din silang modern medicine, katulad ng kung paanong ang malunggay, ang mangosteen, at pati na rin guyabano ay kinoconsider na superfoods kasi marami silang nutrients na nakakapagpalakas sa ating immune system at potentially pwede ring maka-combat or makalaban sa cancer. Pero syempre may mga prutas din na mukhang harmless pero napakataas pala nung toxic substances na meron sila. So, in that sense, ang nature, ang ating kalikasan, ay nagko-contain na talaga ng mga powers at risks na naka-ground sa biology at hindi lang sa fantasy. At kaya siya super exciting ngayon kasi marami sa mga compounds na ito ay unti-unti nang nadidiskubre, tapos inaaral na sila sa iba't ibang laboratorio para mas ma-maximize natin yung properties nila. So, ang devil fruit, sa One Piece universe lang muna siya, pero pagdating sa real world, meron namang mga exciting na parating. Mga organisms na hinubog ng evolution, na nakapag-develop ng mga complex chemical defenses, at pati na rin interactions. And honestly, para sa isang nerd at geek na katulad ko, that's pretty amazing. Siyempre, hindi pwede magtapos ang Science's Corner kung walang corny joke. So, ito na ang joke natin. Bakit daw mukhang malungkot yung science workbook? Bakit? Kasi punong-puno daw siya ng problema. Tulungan nyo na siyang isolve. Pero yun nga, reminder lang po sa lahat na nag-open na ang Scientia Thesis Grant 2026. Ang application link po nito ay makikita sa description ng video na ito at pati na rin po sa ating social media channels. So yung mga gustong mag-apply, pwede nyo na pong aralin yung proseso. And syempre, kailangan din po namin ng tulong nyo para sa fundraising para mas marami pa po tayong kabataang kababaihan na matulungan gamit sa grant na ito. Meron din po tayong unique merch, limited edition merch na ngayong taon lang po natin i-release na pwede po nating bilhin at lahat po ng proceeds nito ay mapupunta sa Scientia Thesis Grant 2026. So, malalaman nyo po kung paano bumili ng merch at mag-donate sa description ng video na ito sa ating social media pages. And yun nga po, pwede po kayo mag-donate through GCash and through Land Bank. And yun po, ang suporta niyo po ay makakasigurado na mas marami pa pong kababaihang Pilipina ang ma-achieve ang pangarap nilang maging isang researcher at makakontribute ng makabuluhan sa STEM community at pati na rin po sa Pilipinas. So, kung meron po kayong science question na gustong itanong, or meron po kayong science joke na gustong i-share, kwentuhan naman po tayo. I-share nyo naman po sa comment section below para ma-shoutout po kayo sa susunod nating episode.